Mahalaga ang special education dahil kung hindi tayo mag-a-accommodate, hindi maiintindihan ng bata kung ano ang ibig niya. Palagi kong sinasabi, ulit-ulit kong sinasabi, teachers, hindi kayo nandyan sa loob ng classroom para magturo. Yun kasi ang nangyayari especially sa public school. That teachers must teach. That teachers would want to teach. But teachers teaching does not necessarily translate to learners learning. Ibig sabihin, hindi porke nagturo ang guro, natututunan na ng bata. So ano pala dapat gawin ng teacher? Ang special education ang mag-e-empower kay teacher na gagawin niya ang dapat niyang gawin para ang bata ay matuto. Halimbawa, meron kang estudyante, katulad ng batang ito, na wala siyang ginawa. Hindi niya may instinct siya. Pero pag tinanong mo, 9 times 4, 36! Ano sasabihin mo? Upo ka nga, sit down na, gulo-gulo ko naman eh. Hindi. Bakit? Kasi ang goal mo sa kanya is knowledge. Not unless the goal is for the child to sit down. Now, kung ang goal mo sa kanya is, let's say, sitting span for gano'ng katagal? Sige, tingnan natin. Dito ko masidetermine eh. Halimbawa, ang bata na may, sabihin na natin ADHD or merong paikot-ikot, tayo ng tayo, lakad na lakad. Ano ang expectation mo doon sa bata na yun? Makaupo siya ng how many? Gano'ng katagal? 1 minute? 5 seconds? Maganda na yung 5 seconds. Bakit? Kasi achievable. Eh kung mag-goal ka kaagad ng 30 seconds, eh talaga naman, wala ka namang ginagawa na magiging engaged siya, mapu-frustrate ka. Mapu-frustrate din yung bata. Ano mangyayari? Wala nang mangyayari. Hindi po ba? Achievable ang 30 seconds. Na sitting span. Kaya ko. Ganun ako kagaling. I can make the child, even with severe ADHD, sit down for 5 minutes. Guaranteed. Ganun kagaling si Teacher Al. Kasi bibigyan ko siya ng cellphone. Tama, mali? Tama, dahil posible. Mali, kasi hindi yun dapat eh. Let's be realistic. I would want to comment yung 5 seconds na sinabi ni Ma'am. Alam niyo kung bakit? Palagi, pag may makakausap kami, ang gusto nila kaagad na sitting span is 30 seconds. Hindi achievable yan. Let's make it achievable. No? Pero, hindi rin naman kasi siya magiging achievable kung wala kang ginagawa. Ano ibig sabihin? Mupo ka! Halimbawa, ikaw mapaupuin kita sa labas, sabihin ko sa'yo, mupo ka! Wala naman akong binigay sa'yo. When you ask for a child to sit down, it means meron kayong ipapagawa dapat sa kanya na kailangan na sit down. Now, kung halimbawa naman yung bata, sabi ng isang magulang na nag-observe sa akin, Teacher, bakit yung isang bata na yun, ano ba yun? Kalahati lang ba yung binayad niya na tuition? Kasi walang sandalan yung upuan niya. Hindi. Kasi yun yung kailangan ng bata. Kasi kapag may sandalan, yung bata nakaganyan. Pero kung wala naman sandalan, yung bata nakaupo ng diretsyo. Hindi po ba? So, kung maglalagay tayo ng upuan na pare-pareho, dahil yun yung magandang tingnan, yun yung kapag tinignan sa Facebook, wow, ang ganda ng classroom. Wow, ang ganda ng mga upuan. Yun ba ang gusto ninyo, yung maganda? O gusto nyo yung something that would translate na may magandang magagawa sa bata? Hindi nga kailangan ng maganda na branded na upuan eh. As long as it's safe, na walang pako, na walang ano. Pero akma, para doon sa bata. Meron kami yung bangkito. Alam niyo yung bangkito? Yung ginagamit sa paglaba? O may upuan kami na ganun. Bakit? Kasi nga yung bata hindi kailangan sumandal.
Or, meron naman yung tinatawag na vestibular ball. Para, yung sa batang galaw ng galaw. Meron kami, alam niyo yung ganon, yung sa makina, yung singer. Ganon. O may bata kami na ganon. Na kailangan may gumagano yung pa kanya. So, napaupo na ng matagal. Kasi nandoon. Hindi po ba? Hindi naman realistic yan. Eh, paano kung tumanda na yan habang tumanda na siya? Hindi eh. That's the reason why we must have an IEP. Kasi ang IEP, doon nakapaloob. Ano muna yung uunahin natin?